Nang mapagtanto ni Teresa na si George ang dumating, nakahinga siya ng maluwag. Subalit ang malamig at nakamamatay na tingin ng kanyang anak, nagdulot ng pagkabalisa sa kanya. Akala ko kung sino na. Tinakot mo naman ako, George. Gabi na, ano bang ginagawa mo dito? Dapat tumawag ka sa akin na pupunta ka pala. Kayong dalawa, anong ginagawa niyo ni Uncle at saan kayo pupunta? Gayong malalim na ang gabi? Putol ni George, sasabihin sana ni Teresa. Hilaw ng umiti si Teresa. Wala siyang balak na sabihin kay George na susugod sila sa bahay ni Gretchen. Nandito kami para magpahinga, pagsisinungaling niya. Subalit si George ang klase ng tao na hindi mo basta-basta mauutakan. Mabilis tong naglakad papunta sa gawi niya, hinablot ang kanyang kamay na may hawak ng patalim na nasa kanyang likuran. Kumalimlim ang mukha ni George. Pwede ko bang malaman kung anong gagawin ninyo sa kutsilyo gayong malapit ng maghating gabi? Kahit na napakamaldita ni Teresa sa iba, inaamin niya, may takot siya sa kanyang anak na si George. Maghihiwa lang naman ako ng isda dahil nagugutom kami. Alam mo naman ang nangyari kanina, di ba? Di pa kami nakakakain. Muli niyang pagsisinungaling. Umangat ang isang kilay ni George at ninibot ang tingin sa paligid. Talaga? Nasaan ang isdang sinasabi mo, ma? Tanong nito bago napalingon kay Ramon. Bakit may hawak po kayong baseball bat? Nayayamot namang lumingon si Ramon kay George. Ano bang pakialam mo? Tinitingnan ko lang tong bat. Bawal ba? Di naman naniniwala si George sa dahilan ng dalawa. Sa dahilan pa lang na sinabi ng kanyang ina, kaduda-duda na. Sino bang tangang maniniwala sa mga pinagsasasabi ng dalawa? Marahas na hilablot ni George ang hawak na kutsino ni Teresa at buong lakas na sinaksak ang mesa. Walang lalabas sa inyong dalawa ngayong gabi. Napupuno na ako sa pinaggagawa ninyong lahat, lalong-lalo ka na, ma. Kung uulitin mo ang panggugulo at pang-aapi kay Gretchen, kalimutan mo ng naging anak mo ko. Dahil kakalimutan ko na rin na may nanay akong kagaya mo. Napahawak si Teresa sa kanyang dibdib at di makapaniwalang napatitig kay George. Nababaliw ka na ba talaga, George? Mas pipiliin mong talikuran ako para lang sa babaeng yon. Di mo man lang ba naisip na ginagawa ko lahat ng to para sa'yo? Lahat ng perang nakukuha ko kay Gretchen ay para sa kinabukasan mo. Ikaw at ang pamilya mong makikinabang. Subalit imbes intindihin siya, mas lalo pang naningkit ang mga mata ni George. Lampas 20 taon nang nagtitiis si Gretchen sa trato mo sa kanya kaya tama na, ma. Huwag mo na siyang guluhin pa. Anong guguluhin? Siya ang may kasalanan ng lahat ng sinapit namin ngayon. Napakadamot niyang tao at pinagmumukha kaming masama. Di ako makakapayag na gantong sasapitin ko, George. Pupuntahan ko ang babaeng yon at tuturuan ko siya ng leksyon para matuto siyang lumugar. Mariing napapikit si George dahil sa kakitira ng utak ng kanyang ina. Sa totoo lang, hindi niya na to maintindihan pa. Kailan mo ba makikita na mali ang lahat ng ginagawa mo? Kitang-kita namang walang kasalanan si Gretchen. Halos lahat ng mga kamag-anak nila, masama ang trato sa kapatid niya. Di man lang nito nakikita lahat ng sakripisyo at kabaitan ni Gretchen. Di niya talaga maintindihan kung bakit ang bait-bait ng kanilang ina sa kanya. Subalit ang rahas nito pagdating kay Gretchen, gayong pareho naman silang anak ng ginang. Palagi niya tong binibigyan ng pagkakataon sa pag-aasam na darating ang araw na magbabago ang ginang, subalit kahit anong gawin niya, wala yung silbi. At di niya na kaya pang magtiis sa trato nito sa kapatid niya. Pati siya nasasakal na. Mas lalo lang na umusbong ang galit ni Teresa na makitang nakaharang sa pintuan si George at wala talagang balak padaanin sila. Akbang itutulak nito para makalabas siya nang makarinig siya ng isa pang boses. Tumigil ka na, Teresa. Nanlaki ang mga mata ni Teresa nang lumitaw sa harapan niya si Gary. Mariin nitong hinawakan ng kanyang braso, hinila siya palayo kay George. Bitiwan mo ko. Nasasaktan ako, ano ba? Angal niya at pilit na kumawala sa pagkakahawak nito, subalit nang sumalubong sa kanya ang nakamamatay na tingin ni Gary, natigil siya hanggang sa itulak siya nito sa sofa. Tumigil ka na. Pinapahiya mong buong pamilya natin. Kapag may ginawa ka pang kabalastugan para mapasama ang anak kong si Gretchen, papatay na talaga kita. Napalunok si Teresa. Nanginginig ang buo niyang katawan sa takot kay Gary. Tumikim si Ramon para mawala ang tensyon sa pagitan nilang lahat. Huwag ka namang magsalita ng ganyan, bayaw. Nabitin sa ere ang pagsasalita ni Ramon nang basagin ni Gary ang dala nitong bote. Dinuro ni Gary ang matalim at basag na bote sa mukha ni Ramon at pinanlisikan ito ng mata.
Isa ka pa, kapag hindi ka tumahimik at patuloy na nakipagsabatan kay Teresa para pakialaman si Gretchen, papatayin din kita. Bitawan mo yung baseball bat at umalis ka sa pamamahay ko. Mahina subalit may diing sambit ni Gary. Nataranta si Ramon sa inasal ni Gary. Wala na siyang nagawa pa kundi sundin ang sinasabi ng kanyang bayaw. Habang pinagmamasdan niya ang mabagsik na mukha ng lalaki, nalayo lahat ng balahibo niya sa katawan. Parang mukha talaga tong papatay ng tao. Akala niya wala itong pakialam kay Gretchen sa loob ng mahabang panahon, kaya hindi niya lubos maintindihan kung bakit nagagalit ang lalaki sa kanilang dalawa ni Teresa ngayon. Talaga bang kinakampihan ito si Gretchen kaysa sa kapatid niya? Kung tutuusin, isang hamak na sugarol lang si Gary, kaya hindi na siya dapat na matakot pa sa lalaki. Pero ngayong gabi, tila sinasaniban to ng ibang espiritu, kaya hindi na siya nakipagtalo pa. Matapos mabitawan ng seatbelt ang baseball bat, tumalikod siya at umalis sa nagngangalit niyang mga ngipin. Hindi kumbinsido si George na walang gagawin pa si Ramon, kaya hinabol niyang lalaki at naabutan niya ito, paika-ikang naglalakad sa bakuran ng dati nilang bahay. Uncle, huwag kang mag-alala. Wala akong gagawing masama sa magaling mong kapatid, gaya ng iniisip mo. Pupunta ako sa bahay ng isa sa mga pinsan ko at doon ako magpapalipas ng gabi. Singit ni Ramon sa sasabihin sana ni Garrett. Hinatid tanaw ni George ang papalayong bulto ni Ramon. Nang tuluyan na ngang makaalis ang tiyuhin niya, muli siyang pumasok sa loob ng bahay ng mga magulang niya. Matapos niyang maitago lahat ng bagay na maaaring gamitin ng kanyang ina na makapanakit, humiga siya sa sofa para magpahinga na. Bukas ay babalik siya sa syudad para buksan ang fruit shop niya, pero sa ngayon, kailangan niyang manatili sa bahay para bantayan ang kanyang ina. Napansin na naman niya ang ganda ng takbo ng negosyo niya nitong mga nakarang araw. Magmula ng mamakyaw ng paninda niya nung nakaraan, dumami na ang customer niya. Kilala naman niya ang ginang. Wala itong isang salita. At kahit na nasa mali, hindi pa rin to marunong tumanaw ng pagkakamali. At kung hindi pa siya dumating kanina, malamang susugurin na naman ng mga ito si Gretchen at baka yon ang suhestyon ng siraulo niyang tiyuhin. Maya-maya pa, lumabas ng silid si Teresa at sinilip si George. Nakita niya ang anak na nakahiga na sa sofa. Malamig dyan, George. Lumapit ka doon sa dati mong silid. Regular ko naman yung nililinis kaya po pwede kang matulog doon. Baka malamigan ka at magkasakit. Suhestyon ni Teresa. Nanatili namang tahimik si George na parabang walang naririnig. Ilang sandali pa na pagtanto ni Teresa kung bakit nga ba ayaw lumipat ng anak niya, kaya hindi niya maiwasan na magpasimangot. Binabantayan mo ba ako, George? Natatakot ka ba na pupuntahan ko si Gretchen? Natigil sa pagsasalita si Teresa nang sumalubong sa kanya ang malamig na nakamamatay na tingin ni George. Bagya siyang nasaktan na itinuturing siyang kaaway ng sarili niyang anak, gayong kapakanan lamang naman ito ang inaalala niya. Malakas siyang napabuntong hininga at bumalik na sa loob ng silid. Naabutan niya si Gary na uminom pa rin ng alak habang ang kabilang kamay hawak pa rin ang basag na bote ng ginawa nitong panakot kay Ramon kanina. Nang mapansin nito na nakatitig siya, lumingon din to sa kanyang lalaki at pinukol siya ng isang malamig na titig. Bakit nandito ka? Hindi ba at dapat ay nag-e-enjoy ka sa bago mong bahay? Sarkastiko nitong tanong. Buong araw ng galit si Teresa at hanggang ngayon hindi pa rin yon humuhupa. Pero hindi rin naman niya alam kung paanong sagutin si Gary. Ang tangi lang laman ng isipan niya ay ang sinabi nito kanina sa salas, dahilan para sarkastiko siyang matawa. Lumingon siya sa nakasarang pintuan para masigurong nakalak iyon at hindi maririnig ni George kung ano man ang pag-uusapan nila. Hindi ako makapaniwala sa drama mo, Gary. Talaga bang iniisip mo ng anak mong Gretchen na yon? Mas naging mabangis pa ang mukha ni Gary nang marinig ang sinabi niya. Kung nakamamatay lamang ang tingin, kanina pa siya humandusay at nawalan na ng hininga. Walang mababanaag na init sa mga mata ni Gary na parabang hindi siya nito asawa. Naparunok si Teresa.
Sa tinginan sa kanya ni Gary ngayon, daig pa niya ang ibang tao na may malaking kasalanan sa lalaki. Dahil sa takot niya, mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Nagmamadali pa siya na sumampa sa higaan. At nagtalokbong ng kumot habang pinipilit ang sarili na makatulog. May nasabi siyang di niya dapat na nabanggit pa. Dapat ibinaon niya na yon sa limot. Isang bagay na kahit kailanman hindi po pwedeng lumabas at malaman ng iba. Isang sekreto na babaunin niya maging sa huling hantungan niya. Kinabukasan, umalis ng bahay si George nang makitang kalmado ng pareho ang mga magulang niya, gaya nung nakarang araw. Abala siya sa shop dahil sa dami ng mga customers na mayat maya ang dating. Hapon na nang matapos siya. May mga orders pa nga sana siya pero maaga siyang nagsara ng tindahan para sa isang magandang okasyon. Habang binabaybay niya ang daan papunta sa destinasyon niya, nakita niya ang isang sasakyan. Naka-on na ang hazard light sa gitna ng traffic. Maingay na rin ang paligid sa busina ng iba't ibang sasakyan na naaabala ng nasiraan. Ilang sandali pa ang lumipas, subalit walang dumating na tulong mula sa mga naroon. Habang papalapit siya na pagtanto ni Garrett na ang kaibigan pala ni Gretchen at si Katrina ang driver ng sasakyan. Sa kabilang banda, nayayamot na si Kendra dahil sa busina ng mga dumaraang sasakyan. May ilan pang minumura siya at sinasabihang istorbo. Kita niyo ang nasiraan ako, hindi ba? Naiinis na niyang asik. Huminga siya ng malalim para hamigin ang sarili. Kanina pa niya tinatawagan ng mekaniko ng sasakyan sa mansyon pero wala pa rin ito hanggang ngayon. Maya-maya pa isang sasakyan ang huminto sa kanyang tabi. Ang akala niya mumurahin din siya nang bumaba ang driver pero nagulat siya nang makita niya ang isang pamilyar na mukha. Kuya George, nasurpresa niyang sambit. Anong nangyari, Kendra? Nasiraan ka ng sasakyan? Nakanguso naman siyang tumango. Tumawag na nga ako ng tulong pero hindi pa rin dumarating. Ganun ba? Antayin mo lang ako saglit. Anito at nagpunta sa sasakyan nito. Nang bumalik na nga si George, may dala na itong toolbox at siniyasat na ang kanyang kotse. Baka magtatagal pa na tinawagan mo dahil sa higpit ng traffic. Kung ayos lang sa'yo, ako na ang kukumpuni ng sasakyan. Madali lang naman to. Agad nagliwanag ang mukha ni Kendra sa narinig. Talaga, kuya? Maraming salamat kung ganun. Ngumiti lang si George at sinimulan ng ayusin ang kanyang sasakyan. Makalipas ang 10 minuto, sinabihan siya ni George na paandarin ang kotse. Na makita niyang umandar na yon, pareho silang nakahinga ng maluwag. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin, kuya. Nahihiyang sambit ni Kendra. Nako, wala yun. Maliit na bagay lang naman ang ginawa ko. Ani George at nagpaalam na sa kanya. Akmang aalis ng lalaki nang pinigilan niya ito. Teka lang, kuya. Hindi pa ako nakapagpapasalamat ng formal sa'yo sa pagtulong mo sa akin nung muntik na akong tumalon sa building. Kung ayos lang sa'yo na isa na kitang imbitahan na mag-dinner bilang pasasalamat. 2 beses na siya nitong tinulungan at dahil nahihiya siya sa ginawa niyang attempted suicide noong nakaraan, di na siya nakapagpasalamat sa lalaki. Kung bakit ba naman niya kasi naisip na magpakamatay dahil lang sa lalaking yun? Nakakadiri. Marahan namang umiling si George. Huwag mo nang masyadong isipin yon. Masaya din naman akong makatulong sa'yo. Niligtas mo ang buhay ko kaya nais talaga kitang pasalamatan. Kung naaasiwa ka na tayong dalawa lang ang kakain, pwede nating imbitahin si Ate Cynthia na pati na si JP. Muli na namang umiling si George. Di na talaga kailangan, Kendra. Kaibigan ka ni Gretchen kaya naman, natural lang tutulungan talaga kita. Isa pa, nagmamadali kasi akong umuwi dahil wedding anniversary namin ni Cynthia ngayon. Bala ko siyang bilhan ng regalo bilang sorpresa at dalhin sa isang restaurant. Kita pa ni Kendra ang pagbablush ni George habang binabanggit ang asawa nito dahilan para mapangiti siya. Ganun ba? Nako, pasensya ka na sa abala, kuya. Ayos lang. Kung di mo mamasamain, pwede mo ba akong tulungan na mamili ng regalo para sa asawa ko? Nag-aalala kasi ako na baka hindi niya magugustuhan ang bibilin ko para sa kanya. Kinakabang ni George. Sure, agad na tugon ni Kendra. Nataon naman na may malaking shopping mall malapit lang sa kinaroroonan nila kaya doon na sila pumunta. Dumiretso si George sa isang jewelry store na nakita niya. Ilang sandali pa nakapili na siya ng bracelet na may flowers na design sa tulong ni Kendra.
Sakto naman at parang nakakita siya ng ganong design sa online shopping cart ng asawa niya. Kahit madalas silang magtalo nitong nakaraan, nakita niya na maayos na inaalagaan ng asawa niya ang anak nilang si JP, kaya dapat lang niya itong bigyan ng regalo bilang pasasalamat. Ang tanging nais niya ay mapasaya ang asawa niya. Ang mahal pala, meron po ba kayong discount? Malumanay na tanong ni George. Nang makita ng sales lady ang maduming damit ni George, di niya maiwasang mapaismid. Bakit ba kasi pumasok dito ang lalaki, ngayong wala naman pala tong budget? Nasa isang luxury jewelry store po kayo, sir. Wala pong tawad-tawad dito. Uso lang po yan sa palengke. Basic model nga lang yung hawak mo eh. Kung di mo afford, lumipat po kayo sa ibang shop kaysa humingi dito ng discount. Napahiya naman si George sa sinabi ng sales lady. Nagbabaka sakali lang naman siya. Wala naman sigurong masama kung magtatanong siya. Isa pa, maganda naman ang kitaan niya sa shop kaya di na rin siguro masama kung bumili siya ng mamahalin paminsan-minsan. Sige, kukunin ko na. Di naman inasahan ng sales lady na bibilhin niyo ng mukhang dukhang lalaki. Agad siyang nakaisip ng isang magandang ideya. Dadagdagan niya ang presyo ng jewelry, total mukha namang walang alam ang customer niya. No problem, sir. Ipapak ko na po para sa inyo. Kunway magilaw na yung sambit. Subalit, mabilis namang pinigilan ni Kendra si George. Huwag mo munang bayaran, kuya. May sasabihin lang ako sa kanya. Agad nilalupitan ni Kendra ang sales lady at kinaladkad papunta sa isang sulok ng shop. Nainis naman ang sales lady sa kanyang ginawa at marahas na kumawala sa pagkakahawak niya. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Bawal ang tumawag dito. Kahit saan mo ba ako dalhin, hindi ko bababaan ang presyo. Di naman isda itong paninda ko eh. Kung wala naman pala kayong pera, magsilayas kayo. Since hindi mo ako nakikilala, pakitawag na lang ng manager mo. Putol ni Kendra sa sasabihin pa sana nito. At bakit? Sino ka ba? Tanong ng sales lady at taas na pa rin nakipagsukatan ng titig sa kanya. Makinig kang mabuti, okay? I'm Katrina Inoue of Inoue Corporation. Malamig niyang turan. Di siya makapaniwala, minaliit siya ng taong pinapasahod lamang ng pamilya nila. Paano naging 8,000 pesos na lang ang presyo ng bracelet? Di makapaniwalang tanong na George. Tipid namang ngumiti si Kendra. Madalas bumibili ang kapatid ko sa jewelry shop na to, kaya humingi ako ng VVIP discount sa kanila, paliwanag pa ng babae. Katunayan, nagsisinungaling lang naman talaga si Kendra. Ang jewelry shop, pag-aari ng pamilya nila. Kung tutuusin, kaya niyang ibigay kay George ang bracelet ng libre. Pero alam din niya, kagaya ni Gretchen, ayaw ni George na nanamantala ng sitwasyon para makalamang sa kapwa, kaya nag-isip siya ng mainam na paraan para maipakitang pasasalamat niya sa lalaki. At ang sales lady naman na nang maliit sa kanilang dalawa ni George, syempre tinanggal na niya ito. Tumangod din ang manager bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Kendra. Tama po ang sinabi ni Miss Inoue. Sir, nagbibigay po kami ng distinguished discount sa mga VVIP customers. 18,000 talaga ang halaga ng bracelet kanina. Kaya laking tawa ni George nang lampas sa kalahati ang binaba ng presyo. Paulit-ulit siyang nagpasalamat kay Kendra habang naglalakad na sila palabas ng mall. Naligtas mo ang buhay ko? Kuya, kaya maliit na bagay lang yan kumpara sa nagawa mo para sa akin. Napangiti naman si George. Huwag mo nang banggitin yan. Mahal ka ng Diyos at siya talagang nagligtas ng buhay mo. Sana makalimutan mo ng masasamang bagay na pinagdaanan mo. Karapatan mong sumaya, Katrina. Ilang sandali pa, nagpaalam na sila sa isa't isa. Hinatid tanaw naman ni Kendra ang papalayong sasakyan ni George. Sobrang swerte ni Ate Cynthia sa asawa niya. Mabait na, maalalahanin pa. Maalaga sa asawa at anak nito. Parang na kay Kuya George na yata lahat ng katangian na dapat hanapin ng mga babae sa isang lalaki. Kung gaano kaswerte si Cynthia, ganun naman siya kamalas na makilala niyang walang kwenta niyang ex-boyfriend. Nihinto ni George ang kanyang sasakyan sa parking lot ng apartment complex na tinitirahan nila ni Cynthia. Habang naglalakad siya papasok sa building, nakasalubong niya ang madalawang matandang kapitbahay. Nandito ka na pala, George. Magandang hapon po, Auntie Salome. Auntie Sarah, nagmerienda na po ba kayo? Tapos na, George. Nakangiting tugon ni Salome. Maaga ka yata ngayon. Puna naman ni Sarah. Oo nga po eh. Anniversary po kasi namin ng asawa ko, kaya inagahan ko ng uwi. Nahihiyang ani George. Nagpabook na siya sa restaurant para doon ibigay ang regalo niya kay Cynthia.
Susunduin nilang dalawa si JP sa eskwelahan nito at tatlo silang kakain. Sa kaisipang iyon na wala lahat ng pagod na nararamdaman niya sa maghapon na pagtatrabaho. Agad siyang nagpaalam sa dalawa at umakyat sa taas, dahilan para di niya makita ang kakaibang tinginan ng magkaibigan. Napakabait ng batang yan. Nakakalungkot lang napunta siya sa walang kwentang babae. Naiiling na wika ni Salome. Shh! Huwag kang maingay. Problemang mag-asawa yan. Di tayo po pwedeng makialam. Saway naman ni Sarah. Di ko naman kasi mapigilan eh. Sobrang aga niyang umaalis para sa shop nila at madalas late nang uwi galing sa trabaho. Pero yung asawa niya, naku, ewan ko na lang. Natigil naman sa pag-akyat sa itaas si George nang marinig ang usapan ng dalawa. Lumingon siya para tanungin ang mga ito pero napagtanto niya. Malayo sina Auntie Salome. Napailing na lang si George. Baka naman nagkamali lang siya ng pagkakaintindi na siyang pinag-uusapan ng mga ito. Matagal na silang kasal ni Cynthia at maayos naman ang pagkasama nila. Itong mga kapitbahay lang nilang madalas na pagchichismisan sila. Winaksi na ni George sa isipan niya ang mga bagay niyang narinig at excited na nagpatuloy sa itaas. Mahal, tawag niya kay Cynthia na makapasok siya. Subalit ang ngiti sa labi mabilis na napawi nang makita niyang magulo ang paligid. At hindi agad nakakuha ng kanyang atensyon na nagkalat na panlalaking sapatos at damit sa sahig. Pati na ang palda ni Cynthia na binili niya nung huling birthday niya nung nasa sahig din. May mga leftover food at red wine din sa mesa na para bang may kumain doon kani-kanina lang. Dahil ayaw tanggapin ng utak niya ang posibleng nangyayari, umatras siya at takmang lalabas nang dumako ang tingin niya sa larawan nilang tatlo ni Cynthia at JP sa salas. Ilang saglit pa siyang nawala sa sarili niya bago dahan-dahang kiniyom ang kanyang kamao sabay ng unti-unting pagkawasak ng kanyang puso. Nariin siyang umiling. Hindi si Cynthia ang naririto. Hindi siya lolokohin ng asawa niya. Subalit nang marinig niya ang pamilyar na hagikik at pag-uusap sa loob ng kanilang silid mag-asawa, tuluyan ang nawala ang kapiranggot na pag-asa na hindi ang asawa niyang nasa loob. Sobrang ganda mo, Cynthia. Paano mo ba natiis makisama sa pangit mong asawa? Kaya ka ba niyang pasayahin kaya ng ginagawa ko? Na, hindi no. Daig pa nun ng kahoy, walang kabuhay-buhay. Walang-wala siya sa'yo. Malanding ani Cynthia. Ilang sandali pa, puro ungol lang narinig ni George sa buong bahay. Wala sa sarili siyang napasuntok. Sa pinakamalapit na dingding, mabilis naman nilang napansin ang nasa loob ng ingay ng nagawa ni George. Sino yan? Boses ni Cynthia. Pakiramdam ni George ay umakyat lahat ng dugo niya sa katawan papunta sa kanyang ulo. Mabilis siyang naglakad papunta sa silid nilang mag-asawa at pinukpok ang pinto. Buksan mo tong pinto, Cynthia.